Magandang hapon po, Area 7, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid. Nasaan man po kayo nanonood. Purihin po ang Panginoon. Ito po ay recording ng ating Bible study noong May 28. So ito po ang Bible study natin noong May 28. At hindi ko po kasi na-record noon yon. So nire-record ko po ngayon para sa inyo po na hindi po naka-attend ng ating online Bible study po noong May 28. Ang bilang po pastor nyo, mga kapatid, ako po ay parang isang magulang na nag-aalala sa kanyang anak na hindi niya na nakikita. At gustong-gusto ko po kayong makumusta at makamayan at makita ko kayo in person. Ngunit hindi naman po natin nagagawa iyon dahil sa mga kaganapan po sa pandaigdigang kaganapan po ngayon. Noon tayo nagkikita-kita sa church, nagkikita-kita tayo sa Bible study, nagkakainan tayo, nagkakasiyahan tayo, at kahit hindi man po tayo nakakapag-usap ng matagalan, at least nakikita ko po kayo at somehow I see that you're in good health and you're in good spiritual health. Now we cannot do that anymore, and so there is a little bit of concern in my heart that I haven't seen you for a long time. So I'm teaching this lesson today just so we know where we are, and so we know what we are and what we should be doing. Pagka po may mga bagong pangyayari sa kapaligiran natin, minsan ang tao ay nakakalimot kung ano dapat ang kanyang ginagawa, at minsan ay nawawala po siya sa wisyo at nakakaligtaan po niyang tuparin ang kanyang dapat tuparin. Kaya po ang title po ng ating Bible study is this: What does Christian mean? Ano po ang ibig sabihin ng salitang Christian? Okay? Ang akin pong panalangin ay pagka patuloy natin at mas malalim natin naiintindihan ang ibig sabihin nitong salitang Christian, ay lalo po natin at mapapaalalahanan po tayo at patuloy na mananariwa sa atin kung sino ba tayo at ano ba tayo at ano ba dapat ang ating ginagawa. May COVID man o wala. Okay? So, ang tanong ay, ano ba ang ibig sabihin ng salitang Christian? Okay? So, what does Christian mean? Ang salita pong Christian ay makikita mo pa lang po ng 3 beses lang po ito binabanggit sa buong Biblia. Pero ang pinakamalinaw po na ibig sabihin ng Christian ay makikita po natin sa Aklat ng Mga Gawa, in the Book of Acts. Ito po ang sinasabi sa Book of Acts. Okay? The disciples were called Christians first at Antioch. Ang Antioch po ay isang lugar na kung saan ay nagtatagpo si Pablo ng church, at yung mga tao doon ay nakakilala sila sa Panginoon, ibinigay nila ang kanilang mga buhay at mga sarili sa Panginoon. At sila po ay nagsimulang mamuhay na katulad ng Panginoong Jesus, namuhay ay sa salita ng Panginoong Jesus. Kaya sila po ay tinawag na Christians. The disciples were called Christians first at Antioch. Ang salita pong Christian ay hindi po ito nagmula sa church, hindi po ito nagmula sa mga Christian. Ito po ay bansag ng mga tao na nakapaligid doon sa mga disipulo ni Jesucristo. Tinawag po silang Christian ng mga kapitbahay nila, ng mga nakakakita sa kanila, ng mga hindi nila kaanib. Pero sa totoo lang, bakit sila tinawag na Christian? Kasi nabubuhay sila bilang tagasunod ni Kristo. Sila po ay mga disciples. Ang ibig sabihin ng disciples sa Tagalog ay ano nga po? Tagasunod. Yes, ang ibig sabihin po ng disciples ay tagasunod. So, nung makita sa buhay nila, nung makita ang kanilang panibagong uri ng pamumuhay, panibagong uri ng pagsasalita, panibagong uri ng pakikitungo, itong mga taong ito ay tinawag ng mga kapitbahay nilang
Christian. Bakit? Dahil sila ay kamukha ni Kristo. So, ano ngayon, ang ibig sabihin, ano ang tanong sa atin, ano ang ba ang disciple? What is a disciple? Ang isang ibig sabihin ng disciple ay a student or a learner. Okay? Isang taong nag-aaral o hindi kaya apprentice. Apprentice ay nagagamit po ito sa trabaho, hindi po ba? Nag-apprentice ka bilang driver, mga ganyan. Nag-apprentice ka bilang nurse, teacher, okay? Inaaral mo yung isang trabaho. Yan isang ibig sabihin din niya ng disciple. Ang isang ibig sabihin ng disciple ay mentee. O ito po ay yung taong mini-mentor. Okay? So tinuturuan siya, disciple din. Ang ibig sabihin ng disciple ay isang tutee. Ano po ang tutee? Ito po yung taong tinututor. Okay? Hindi po biro yan, dalawang salita yan. Totoong salita po yan sa English language. Okay? Mentee is someone you mentor. Tutee is someone you tutor. Okay? So, ang isang disipulo ay, a disciple is someone who is training to be like his master. Yan po ang isang disciple. Nagte-train siya para maging kamukha niya, kahawig niya, kasing galing niya, yung kanyang master. So magkaiba po ang student sa disciple dahil ang student ay nag-aaral lamang ng isang karunungan, ng isang knowledge. Okay? Ng isang body of information. Yung learner naman, yung apprentice naman, nag-aaral siya ng isang skill. Okay? Trainee. Okay? Nag-aaral siya, nagte-training lang siya. Yung mentee, ganun din. Pero ang disciple ay mas malawak na salita dahil ang pakay po ng isang disciple ay magbago yung kanyang buhay at yung kanyang buhay ay maging kapareho ng buhay ng kanyang master o ng kanyang Panginoon. Yan po tayo, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng Christian. A Christian is a disciple. Therefore, a disciple of Jesus is someone who is in the process of becoming like Jesus. So kung ikaw ay isang Christian, unawain mo po na ang ibig sabihin ng Christian ay isang disciple. So if you call yourself a Christian, then you are a disciple. Okay? May mga kaisipan po ngayon na sabi nila, Christian ako pero hindi pa ako disciple. Okay? Kailangan kong maging, I'm already a Christian, but I have to be a disciple. No. In the mind of God, in Scripture, Christians are disciples. Once you're a Christian, you are a disciple. What does that mean? You are in the process. You are training. You are being constructed. You are being taught. You are being trained so that you will become like your master. And who is your master? Your master is Jesus. Amen po? Kaya yun po ang ibig sabihin ng disciple. So ikaw ngayon ay nakasapat sa ilalim sa isang proseso na kung saan ikaw ay unti-unting binabago ng Diyos ang iyong buhay, unti-unting binabago ng Diyos ang iyong kaugalian, pananalita, pag-iisip, upang ang iyong kaugalian, pananalita, pag-iisip, pakikitungo, kababaang loob at lahat ng ito, upang ang lahat ng ito ay maging kamukha mo si Jesus. Wala pa sa atin ang dumating doon sa punto na kung saan kamukhang-kamukha na natin si Jesus. But we are all in the process of reaching that goal. So ikaw, kapatid, ikaw na Kristiyano, ikaw ay isang disipulo ni Jesus. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Ngayon, ang isa pong disipulo ni Jesus ay makikita po natin ito sa Matthew 28:18. Makikita po natin dito ang katuruan ng Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Okay?
So nung muling mabuhay, muling ma-resurrect ang ating Panginoon at nakipagkita po siya doon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostoles at mga disipulo, mga 120 po ito po ang sabi niya sa kanila. All authority in heaven and on earth has been given to me. Okay? Dati, wala sa kanya ang authority on heaven and earth. Ngayon, naibigay na sa kanya. At dahil nasa kanya ngayon ang otoridad, nag-utos po siya sa kanyang mga tagasunod. At sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Okay? And surely I am with you always to the very end of the age. Go and make disciples of all nations. Ito po ang utos niya. Gumawa kayo ng mga disciples ko. Gumawa kayo ng mga taong magiging tagasunod ko. Gumawa kayo ng mga tagasunod ko. Meron po tayong kaibigan na wala na po siya dito. Nag-for good na po siya. At ang lagi po niyang kinukwento pagka daw namamalengke po ang kanyang misis ay ayaw na ayaw daw pong tanungin ng misis niya kung ano ang luto na gagawin doon sa pinamalengke. Kaya ang sabi po nitong kapatid natin na ito, sabi niya, pagka nakita ko doon sa plastic bag na pinamili ng misis ko, pag nakakita na ako ng bangus, at pagka may nakita akong bangus at mayroong kangkong at mayroong gabi, sabi niya, alam ko na yun. Sinigang ang luto nun. Okay? Alam ko na ang luto. Ang luto sa isda na yan ay sinigang. Mga kapatid, para po tayo, anong luto na gusto ni Lord sa atin? Nung tayo ay maborn again, tayo ay binigay natin ng ating mga sarili sa Panginoon, ano ang gusto ni Lord na mangyari sa atin? Maliwanag po kung ano ang gusto ni Lord na mangyari sa atin. Tayo ay maging disciples niya. Tayo ay maging mga tagasunod niya. Hindi ka lang para maging mapanalangin tao. Hindi ka lang para maging palasimbang tao. Hindi ka lang para maging isang taong malalim ang kanyang pananambahan. Hindi ka lang para maging mabuting tao, mabait na tao. Hindi lang yun, kapatid. Ang pinaka-basic na gustong mangyari ni Jesus sa iyo at sa akin ay tayo po ay maging tagasunod niya. Okay? At ano po ay itong mga taong tagasunod niya? Ito po ay nabautismuhan. Make disciples of all nations, baptizing them, nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At ang mga taong ito, itong mga disipulo, ay naturuang sumunod. Okay? Kaya ang mga disipulo ay mga tagasunod. Teaching them to obey. Okay? So tayo po, sabi niya, turuan niyo silang sumunod. Ano po ang susundin? Everything. Everything, brothers and sisters. Not 90%, not 50%, not 99%, but 100%. Hindi po madali. Kaya po tayong lahat ay nasa proseso. Under construction po tayong lahat, mga kapatid. We are all disciples. Ngayon, anong pinagkaiba ng disipulo ni Jesus sa ibang mga disipulo? A disciple of Jesus is a radical follower. Radical tayo, kapatid. Kakaiba tayong mga tagasunod. Bakit? Ito po ang sabi ni Jesus. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, Then he called the crowd to him along with his disciples and said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. So ito po, tinawag po niya yung mga tao. At yung kanyang mga disipulo, tinawag niya yung mga tao.
At nag-recruit po siya ng kanyang mga tagasunod. Pero yung recruitment style niya, iba. Sinabi niya muna sa kanila yung kailangan nilang gawin, hindi yung benepisyo. Dalawa ang hinihingi niyang, bali tatlo, pero dalawa po yung tatalakayin natin. Pansinin po ninyo. Sabi niya, if anyone would come after me, kung meron man sa inyo ang gustong sumunod sa akin, ito ang kanyang dapat gawin. Number 1, he must deny himself. Okay? He must deny himself. Ano ibig sabihin nito? Pagkaitan mo yung iyong sarili. Ibig sabihin, yung pinaka-ambisyon mo, yung pinaka-gusto mo, yung pinaka-panaginip mo, kailangan mong ipasailalim ito doon sa kagustuhan ng Diyos. Lahat ng ambisyon mo, yung pinakamahalaga sa'yo, kailangan mong ipasailalim ito. Kailangan unahin mo muna yung gusto ni Jesus bago yung gusto mo. Amen po ba? Kakaiba po ito ngayon. Dahil tayo ay nasanay na mabuhay para sa ating kagustuhan. Nasanay tayo para sa ating fulfillment. Kung ano ang masaya sa akin, kung ano ang masarap sa akin. Yun ang gusto ko. Di po ba? Nasanay po tayo doon. Pero ang sabi ni Lord, kung gusto mong sumunod sa akin, kailangan matuto kang i-deny, pagkaitan mo yung sarili mo. Hindi ko sinasabi ng Diyos na hindi niya ibibigay yung gusto mo. Hindi. Pero ang sinasabi niya, kailangan mong ipasailalim yung gusto mo sa kagustuhan ko. Mauna muna yung gusto ko bago yung kagustuhan mo. Kaya ito po yung panalangin po ni Jesus. Sabi niya, Lord, Father, not my will, but your will be done. Ama, hindi yung kalooban ko ang masunod, kundi yung kalooban mo ang masunod. Handa ka bang gawin ito, kapatid? Nagawa mo na ba ito? Ito ba ang buhay mo? Ano ang pinakamalaga sa iyo? Yung ambisyon mo o yung kalooban ni Lord? Kailangan po masagot po natin ang tanong na iyan. Ano pa? He must take up his cross and follow me. So deny yourself and take up his cross. Ngayon, ang pagkakasabi po nito, pagka pinag-uusapan natin ang krus, sabi natin, di ba? Tayo, lalo na tayong mga Pilipino, sinasabi natin, ako, ito ang aking kalbaryo. Ito ang aking krus, napasan-pasan kong krus. Okay? Hindi po yan ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi ho sakripisyo lang ang ibig sabihin ni Jesus dito. Ang ibig sabihin po ni Jesus, nung sinabi po ni Jesus ito, hindi pa po siya ipinapako sa krus. Kaya hindi ho pinag-uusapan dito yung krus ni Jesus. Dahil hindi pa po siya pinapako doon dyan. Hindi pa alam ng mga tao kung ano yung krus ni Jesus. Ang alam ng mga tao, ang ibig sabihin ni Jesus dito na take up his cross, sa kanila nung panahong yon, isa lang ang ibig sabihin ng krus. Ang ibig sabihin ng krus ay kamatayan. Ito yung paraan na kung saan binibitay o pinapatay yung mga nahahatulan ng kamatayan sa kanila. Sa atin, dati, silya elektrika. Hindi po ba? Ngayon, lethal injection na. Noong panahon ni Marcos, ito po ay firing squad. But when Jesus was talking to the people here in Mark chapter 8, when he said, take up his cross, he meant, you should be ready to die for me. Yung po ang sabihin niya. Take up his cross. Kailangan handa ka, bit mo yung iyong krus na kung saan ikaw ay ipapako. Bit mo, pasan mo yung krus na kung saan ikaw ay papatayin. Napakalakas, napakataas po na requirement nito. Ang sinasabi ni Jesus, kailangan handa kang mamatay para sa akin. Dalawa, kailangan mong pagkaitan ng sarili mo. Matuto kang ipasailalim ang gusto mo. At kailangan handa ka na mamatay para sa akin. Buhay pa po tayo. Amen po ba? These are the requirements of the Lord Jesus Christ. That's why a Christian is a radical follower of Jesus Christ. Bansinin po lang yung verse 35. For whoever wants to save his life will lose it.
But who loses his life for me and for the gospel will save it. Kung pinahahalagahan mo yung buhay mo, mawawala yan sa'yo. Pero kung ikaw ay handang ibigay ang buhay mo kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Okay? So pagka tayo po pala ay dinenay natin ang sarili natin at handa tayo mamatay para kay Kristo, dito po tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Kailan mo ginawa ito? Ginawa mo ito nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Sinabi mo sa Kanya, Lord, ang buhay ko ay sa iyo na. Okay? Kaya tayo po ay tinatawag na Christian, tayo rin po ay mga ligtas. So yan po ang dalawang requirement of Jesus Christ. We are radical followers of Jesus. Okay? So a disciple prioritizes his master, and a disciple sacrifices for his master. Bilang disipulo, bilang tagasunod ni Jesus, pinaprioritize po natin ang kagustuhan ni Jesus. Kung yung kagustuhan mo ay hindi umayon sa kagustuhan ni Jesus, alam mo na kung sino ang masusunod, kapatid. Kailangan mong magpakumbaba at sumunod ka sa kagustuhan ni Lord. Kaya tayo mga Kristiyano, marami tayong problema. Dahil dito, ipinipilit natin yung gusto natin kahit alam nating ayaw ni Lord. Kumain po natin. Ipinipilit natin yung gusto natin kahit alam nating taliwas sa kagustuhan ni Lord. Okay? Ano pa? A disciple sacrifices for his master. Okay? Dahil ipinipilit mo yung gusto mo, hindi ka ngayon makapagsakripisyo para kay Jesus. Pero kung ang kagustuhan mo ay nailagay mo sa kailaliman, pinasailalim mo sa kagustuhan ni Lord, ang kasunod niyan, magsasakripisyo ka para sa Kanya. Dalawa ang hinihingi. Dalawa ang katangian ng disipulo. We prioritize Jesus and we sacrifice for Jesus. Ngayon, ano naman ang basic lifestyle ng isang disipulo? Okay? Dahil ikaw ay Christian, dahil ako ay Christian, kapatid, meron tayong mga lifestyle. Okay? Meron po akong bayaw, ang kuya ng aking may bahay, na isa po siyang athlete, isa po siyang triathlon, yung kanya pong sinasalihan. At siya po ay nananalo ng mga medalya kung saan-saan po sila nagpupunta. Yung kanya pong sport na triathlon ay tatakbo po sila ng ilang kilometro. Pagkatapos, sunod-sunod po yun, tatakbo ng ilang kilometro. Pagkatapos, lalangoy sa dagat ng ilang kilometro uli. At pagkatapos lumangoy, magbibisikleta naman ng ilang kilometro. Hindi ko lang alam ang mga distansya nito. So, kaya triathlon, tatlong events. Ngayon, kapatid, ito pong bayaw kong ito, siyempre, kung gumising po siya ay alas 4 ng madaling araw. Araw-araw. At pagkagising niya, alin sa tatlo ang ginagawa niya? Either tumatakbo siya, either nag-swimming siya, o siya ay nagbibisikleta. At sa loob ng isang linggo, ginagawa niya yung tatlong yan. Kaya pagka nag-swimming siya, minsan nasama kaming mag-anak, siyempre, masarap nag-swimming. Anyway, this is his lifestyle. He eats well, he sleeps well, okay, ang diet, ganyan. Bakit? Triathlon, athlete siya. Meron siyang basic lifestyle. Araw-araw meron siyang ginagawa para maging magaling siyang atleta. Tayo naman po, bilang disciple, meron tayong basic lifestyle. Okay? Tatlo po iyan. A disciple is in a growing relationship with Jesus. Ang disciple ay nasa isang relasyon kay Jesus. Meron po tayong relasyon at itong relasyon na ito ay umuusbong. Ito po ang sabi ni John, ang nagsasalita si Jesus. Ang sabi niya, I am the true vine and my Father is the gardener.
He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay? Ano po ang kagustuhan ng Diyos dito? Ano po ang kagustuhan niya? Gusto po niya tayong maging fruitful. Gusto po ng Ama na tayo po ay mabunga. Okay? Ilang beses po sinabi ang fruit po dito sa mga katagana ito? 1, 2, 3, 4, 5. Gusto po ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng bunga. Anong bunga ito? Bunga ng pagbabago ng buhay, pagbabago ng pananalita, pagbabago ng pakikitungo sa tao. Okay? Ito po yung mga bunga na gusto. Ano pa? Yung bunga ng ginagawa natin, naging matulungin ka, okay? Nakakatulong ka sa ibang tao, nagbibigay ka ng pera, o tinutulungan mo sila ng serbisyo, o ginagawan mo ng pabor. Ano pa? Yung itinuturo mo, yung inaakay mo ang mga tao papunta sa Diyos. Okay? Nasishare mo ng gospel. At sila ay nananampalataya rin sa Diyos na kagaya mo. Ito po ang mga bunga na hinahanap ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, bago ka magkaroon ng bunga, kailangan mo to remain. You have to remain in me. Ilang beses po sinabi ang remain. Basahin, bilangin po ninyo. 3, 4. Okay? 4 na beses. Sabi niya, para ka maging mabunga, kailangan mong manatili sa akin. Kailangan mong manahan sa akin. Yun po ang ibig sabihin ng remain. Ano ibig sabihin ng remain, Pastor? Ito ba yung parang naka-lockdown ka? Naka-quarantine ka na nasa bahay ka lang, nakukuya-kuya-kuy ka lang, nanonood ka lang ng TV, wala kang ginagawa. Hindi, kapatid. Ang ibig sabihin ng remain dito ay ikaw ay nasa isang relasyon, isang mabunga, na isang tunay na relasyon kay Jesus. Alam niyo po, kahit kasama mo sa bahay ang isang tao, hindi ibig sabihin meron kayong magandang relasyon. Kahit kasama mo sa bahay ang isang tao at nakakulong kayo doon, hindi ibig sabihin na meron kayong mabunga at buhay na relasyon. Di po ba? Maaring magkagalit kayo. O maaring hindi kayo nagkikibuan. O maaring wala kayong pansinan. Pero magkasama lang kayo sa isang lugar. Hindi yan ang remain na ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin ni Jesus na remain ay isang relasyon na buhay. Na kung saan ang dalawang tao ay nag-uusap. Kayong dalawa ay nag-uusap. Kayong dalawa ay meron kayong magandang pagsasamahan. At nagkakaunawaan kayo sa isa't isa. Ito po ang ibig sabihin ng remain. So tayo po mga disipulo ay mayroon po tayong relasyon, nakikipag-usap tayo kay Jesucristo, na uunawaan natin siya, sinasabi natin sa Kanya ang ating mga damdamin, sinasabi natin sa Kanya ang ating mga hinanaing, sinasabi natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, at nauunawaan naman natin siya sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa Kanyang Bible. So ang ating pong relasyon ay umuusbong, namumukadkad, at namumunga. Ito po ang ibig sabihin ng remain. So a disciple is in a growing relationship with Jesus. Ano pa? A disciple is in a relationship with other disciples. Okay? Hindi lang Diyos ang karelasyon mo rin ang ibang mga Kristiyano o ibang mga disipulo. Ito po ang sabi ni Jesus. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. So ang disipulo po pala ay nasa isang relasyon ng pagmamahalan sa ibang Kristiyano. Hindi ito relasyon ng tampuhan. Hindi ito relasyon ng tsismisan. Hindi ito relasyon ng sumbatan. Hindi ito relasyon ng
insultuhan at pasakitan. Hindi. Ito po ay relasyon ng pagmamahalan sa isa't isa. Hindi mo kayang mahalin ang isang tao na wala kang relasyon. Hindi relasyon pagka hindi mo kayang mahalin yung taong hindi naman kayo nagkikibuan. Hindi. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, mayroon po tayong relasyon sa isa't isa. Kaya dito po tayo sa Area 7, ako po yung miss ko po yung panahon na tayo'y nasa bahay, nagkakainan po tayo, nagtatawanan tayo, nagbubuskahan tayo, nag-iinisan tayo sa isa't isa. Di ba? Bakit? Relasyon po ito. At yun po ang disenyo ng Diyos para sa kanyang simbahan. That we are supposed to be in a relationship with each other. But it's a relationship of love. Pansinin po ninyo ang verse 35. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Sa kaisipan po ni Jesus, tayo po, ng mga Kristiyano, malalaman ng mundo na tayo ay mga tagasunod niya kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Hindi tayo ina-advertise ng Diyos sa pamamagitan ng kapal ng Biblia natin. Hindi sa taas ng mga simbahan natin. Hindi sa laki ng mga krus sa mga simbahan natin. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, makikilala tayo, malalaman ng mundo na tayo nga ay mga disipulo, hindi sa lakas ng prayer natin, kundi kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Alam mo, yung prayer, kaya rin gawin ng ibang tao yan. Yung gumawa ng kabutihan, kaya rin gawin ng ibang tao yan. Pero yung nakikita ng mundo na, sino kaya itong mga to? Nagmamahalan sila. Nagtutulungan sila. Okay? Nagsasakripisyo sila para sa isa't isa. Sino kaya itong mga to? Mga Kristiyano. Okay? So number 1, a disciple is in a relationship with Jesus. Number 2, a disciple is in a relationship with other disciples. This is our basic lifestyle. One more. And a disciple lives out Jesus. Ipinamumuhay niya si Jesus. Ibig sabihin, ipinamumuhay natin ang kagustuhan, kalooban, salita ni Jesus. Ito ang sabi ni Matthew, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ito po ang bilin sa mga disipulo. Yung mga taong gawin yung disipulo, turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng aking mga ipinag-uutos sa inyo. So tayo po pala, ang trabaho natin ay sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Ano pa? This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So, yung paano tayo makikilala na tayo disipulo dahil tayo ay namumunga. We bear much fruit. Kapatid, tingnan mo sana ang sarili mo. Ilang taong ka ng Kristiyano? Ilang taong ka ng nananampalataya at sumusunod kay Jesus? May mga pagbabago na ba sa buhay mo? May mga bunga ka na ba? I'm sure meron. Kung ikaw ay 1 taon ng Kristiyano, may mga nabago na ba? I'm sure meron. Bakit? Dahil di ganito na napapapurihan ng Ama sa pamamagitan ng iyong mga bunga. O baka naman ikaw suplado pa rin. O baka naman ikaw tamad pa rin mag-church. O baka ikaw pa rin palasagot pa rin sa mga magulang. Sana hindi po. Oo, wala sa ating perfect. Wala sa ating perfecto. Pero, ang bawat isa sa atin, marami man o kaunti, tayo ay namumunga. Mabilis man o mabagal, ngunit tayo po ay namumunga. Ito ang isang disipulo. So kapatid, sumunod ka po sa Diyos para ikaw ay mamunga. Okay? Yan po ang 3 basic
lifestyle. At itong mga lifestyle na ito ay nagkakaroon ng resulta. Dalawa ang resulta. Yung becoming at saka doing. Dalawa. Yung isa ay panloob, karakter o attitude, mga kaugalian at mga paraan ng pag-iisip. Yung isa namang uri ng bunga ay aksyon o behavior, yung ating asal. Okay? Mabuting asal. Nagkakaroon tayo ng bunga ng mabuting asal. Dati wala kang asal, ngayon nagkaroon ka na ng mabuting asal unti-unti. So, sa kaisipan at sa asal. Ano pa? Binabago ng Diyos ang ating mga paniniwala o ang mga pananaw sa buhay. Okay? Dati ang paniwala mo, yung bang makasimba ka lang ng isa, minsan sa isang buwan, okay na kay Lord. Maling paniniwala. Ibinabago ng Diyos ang ating mga paniniwala. Binibigyan tayo ng tamang makalangit at biblikal na paniniwala. Kaya mahalaga po na magbasa po tayo ng Bible. Binabago nito ang ating paniniwala, binabago nito ang ating pananaw sa buhay. Ano pa? Binabago rin nito ang ating mga habits. Ano ba ang habits sa Tagalog? Mga nakagawian. Binabago nito yung ating routine. Okay? Dati ang routine mo pagkagising sa umaga, trabaho na kaagad. Ngayon, nagbago. Anong routine mo na? Nagpe-pray ka. Okay? Dati ang speech mo, punong-puno ng, alam mo na, mga palamuti na mga salita. Punong-puno ng pagmumura. Ngayon, binabago na ng Diyos ang iyong pananalita. Binabago ng Diyos ang paraan ng ating pag-iisip. Dati ang pag-iisip natin, ako muna, ako muna, ako muna. Ngayon, binabago ng Diyos ang ating pag-iisip at ang ating pakikisalamuha. Ngayon, siguro, ikaw muna, siya muna, siya muna. God is changing us. The 3 basic lifestyle results in change, mga kapatid. Ano pa? Fruits of the Spirit. Okay? Kung ito pong fruits of the Spirit ay makikita po ninyo sa Galatians chapter 5. Hanapin po ninyo doon the fruit of the Spirit. Ito po yung kaugalian ni Jesus na inilalagay ng Diyos sa atin na unti-unti binabago tayo ng Diyos para tayo ay magkaroon ng fruits of the Spirit. Ito yung kaugalian ni Jesus. Love, joy, peace, faithfulness, humility, perseverance. Ito po yung mga iyon. Basahin po ninyo Galatians chapter 5. Kung hindi mo alam kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa iyo, yung fruit of the Spirit, yun ang gustong gawin ng Diyos sa iyo. Ano pa? Hindi lang fruit of the Spirit, kundi practical theology. Yung practical na paraan na paano mo isabuhay ang salita ng Diyos. Okay? Dati pala sagot ka sa magulang mo. Ngayon, nauunawaan mo na. Ang sabi ng Diyos sa 10 Commandments, honor your mother and father. Dati pala sagot ka, ngayon hindi na. Namumupo ka na. Inuuna mo na sila. Dati ikaw ay isang irresponsableng ama. Ngayon, inuuna mo na ang iyong pamilya. Okay? Dati ikaw ay isang masungit na tao. Ngayon, bumabati ka na. Bakit? Binabago ka ng Lord, kapatid. Yung 3 basic lifestyle na iyon, kapatid. Ang resulta niyan ay pagbabago sa ating lahat. Bilang mga tagasunod ni Jesus. So ito yung 3 basic lifestyle. Growing relationship with Jesus, relationship with other disciples, and lives out Jesus. May relasyon kay Jesus, may relasyon sa ibang disipulo, at ipinamumuhay natin si Jesus. Ngayon, itong 3 basic lifestyle na ito, kung gawin natin ito sa isang sistema, ito po ay lalabas sa 4 po na steps.
Ito po yung 4 practices na kailangan ito po yung buhay natin, na basic na buhay natin. Nabanggit ko po sa inyo yung bayaw ko na araw-araw nagja-jogging, araw-araw tumatakbo. Yun ang basic na practice niya. Routine niya yun sa buhay natin, sa buhay niya. Ito naman po, routine naman po natin ito sa buhay natin. Ano? Number 1, devotion. Every day, we pray and we read the Bible. Devotion is prayer and reading the Bible every day. Pastor, hindi ko nagawa eh. Okay lang. Ituloy mo bukas uli. Bungi-bungi, Pastor. Okay lang. Basta huwag kang tumigil. Makukuha mo rin yan. Huwag ka sana magkaroon ng kaisipan na, ay, hindi ako nakapag-pray. Kaya paano ba ito? Huwag na lang. Hindi, kapatid. Parang ano lang yan, parang kumain ka ng kanin. Naku, hindi ako nakakain ng kanin kahapon. Anong gagawin mo? Hindi ka uli kakain ng kanin ngayon? Hindi, kumain ka na. Ganon lang ang devotion. Ang mahalaga, ito ay regular. So araw-araw tayo po ay nananalangin at nagbabasa ng Biblia. Panalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Sinasabi natin sa Diyos yung ating mga saloobin, yung ating mga hinanaing, yung ating mga tampo, yung ating mga adhikain sa buhay, mga ambisyon, yung mga hinihiling natin sa buhay, sinasabi natin sa Diyos. Ano naman yung Bible reading? Ang Diyos naman ang nangungusap sa iyo, kapatid, sa Bible reading. Sa prayer, nangungusap ka sa Diyos. Sa Bible reading, ang Diyos naman ang nangungusap sa iyo. Pastor, hindi ko maintindihan yung Biblia. Kapatid, intindihin mo yung kaya mong intindihin. Kung hindi mo maintindihan yung isang parte, laktawan mo. Sige, kunin mo yung kaya mong intindihin. Para ka lang kumakain, kapatid, ng alimango. Hindi lahat kaya mong nguyain. Yung hindi mo kaya nguyain, ipipilitin mo bang nguyain? Hindi. Hayaan mo muna dyan. Kunin mo yung kaya mong kainin. At magpasalamat ka doon. At kimkipin mo yun. At pagyamanin mo yun sa puso mo. At yun ang isyong ipasamuhay. Isabuhay mo yun. That's devotion. That's number 1. Number 2, worship service. Ano po ito? Nagsisimba. Sumasama ka sa pananambahan. Ito po ang kalooban ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagsisimba. Ang Kristiyano, pagkalinggo, alam mo kung nasa saan? Sa simbahan. Dito naman sa Bahrain, pag ang Kristiyano, alam mo kung nasaan kung Biyernes, nasa simbahan. Ngayon, panahon natin, hindi tayo nakakapagsimba. Meron tayong online worship service. Friday, 1 p.m., ganun din. Or, mapapanood po ninyo sa YouTube. Pero kailangan, kapatid, ginagawa mo ito every week. Ikaw ay nagsumasamba, umaawit ka sa Diyos, nakikinig ka ng iyong salita, ng kanyang salita. Ito ang ating lingguhang buhay. Routine po natin yan. So, sa atin po ngayon sa Bahrain, huwag niyo hong kakaligtaan ang manambahan. Sa FB yan, sa online, huwag niyong kakaligtaan. Bakit? Yan po tayo. Meron po akong kamag-anak na ang kanya pong trabaho ay, ang kanya pong maliit na business noon ay gumagawa po siya nagtitinda po siya ng pagkain ng mga construction worker. Pumupunta po siya doon sa construction site at yung pagkain po ay naka-plastic na kanin, isang plastic na kanin, isang plastic na ulam. Okay? Tapos pinagsasama niya yun sa isang malaking plastic at yun po yung inaabot niya sa mga construction worker. Pagkatapos ang ano po doon, ang bayad po sa kanya ay kinukuha na lang niya sa opisina. Hindi na nagbabayad yung construction worker sa kanya, kundi ano ba to? Diretso na sa kanya from the accounting. Isang araw daw po, linggo, merong overtime yung mga construction worker. Nagpunta rin siya para magbigay ng mga pagkain. At pagkatapos nadaan daw siya dun sa opisina at nakapagkwentuhan siya dun sa mga inhinyero at mga accountant po doon at napunta po ang usapan sa pagiging Christian. At ang sabi po nitong kamag-anak kong ito na isang Kristiyano po, isa po siyang manggagawa na ngayon. Sabi po niya, ay sir, ano mo? Ako'y Christian. Christian po ako, born again po ako. Sabi daw nung isang nag-oopisina doon, ay nako, hindi ka Christian. Sabi, di nagulat daw itong kamag-anak ko. Sabi niya, hindi, Christian ako, pinagpilitan na, born again ako, tinanggap ko si Jesus.
Sabi daw sa kanya, naku, hindi ako naniniwala sa'yo, hindi ka Christian. Ba't yun naman ho nasabi? Sabi daw nung kausap niya, kasi alam ko kung ano ang Christian. Sa pamilya namin, sabi niya, ako lang ang hindi Christian, pero ang asawa ko, mga anak ko, mga bayaw ko, mga biyenan ko, Christian silang lahat, kaya alam ko ang itsura ng Christian, pero ikaw hindi ka Christian. Sabi, nagulat daw yung kamag-anak ko. Sabi daw niya, bakit? Ba't nyo nasabi yun? Sabi nito kausap niya. Kasi ngayon, sa araw na ito'y linggo. Today is Sunday, pero wala ka sa church. Nandito ka, nagtatrabaho ka, hindi ka Christian. Ang Christian, pagkalinggo, nasa church. Masakit, di mo ba? Pero may katotohanan yung sinasabi ng tao. Bakit ang lifestyle ng isang Christian, ng isang disipulo ni Jesus, siya ay nananambahan. Ano pa? Number 3, life group. Ang isang Christian ay nakapaloob sa isang maliit na grupo, na small group, na kung saan itong life group po na ito, ang tawag po natin sa BCF, ito po ay life group, na ito po ay, it consists of 5 to 7 people, 5 to 7 people, minsan less, pero grupo po kayo na magkakasama po kayo sa panalangin, magkakasama po kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, but you meet every week or 3 times a month. Okay? Sa BCF, nagme-meet po ang life group 3 times a month. At dito po kayo, ito po ang inyong support group. Nagsasabihan kayo ng problema, ng mga karainan nyo, pinagpe-pray nyo sa isa't isa, sama-sama kayo nananalangin, sama-sama kayo nag-aaral ng Word of God, sama-sama kayong nag-e-evangelize, sama-sama kayong tumutulong sa mga maghihirap, sama-sama kayo sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Pero ang mahalaga dito, sama-sama kayo. Dahil tayo ay dapat nakapaloob sa isang relasyon sa isa't isa. Ano pa po? Number 4, training. Bible study, katulad po nito, itong ginagawa po natin na ito. Meron tayong training or Bible study. So itong 4 po na ito, mga kapatid, ito po yung 4 basic practices or lifestyle. 4 basic practices, mga kapatid. Hindi ho natin dapat kaligtaan ang 4 na bagay na ito, mga kapatid. Okay? Huwag ho natin kakaligtaan ang 4 na bagay na ito. Devotion, prayer and Bible, worship service every week, life group every week din, or 3 times a month, at saka training once a month lang ito. Itong Bible study po na ito. Once a month. Minsan 2 siguro, pero huwag ho natin kakaligtaan. Ito pong 4 na ito. Dahil ito ang basic practice natin. Parang yung bayaw ko, pagka nakaligtaan niya ang kanyang basic practice, magkakaroon ito ng epekto sa kanyang performance sa competition. Ngayon, tayo po ay hindi nagko-compete, pero itong 4 basic practices na ito po ang paraan natin upang kumain ng spiritual food na nagmumula sa ating Amang Diyos. Ang bansang Korea po ngayon ay nahahati sa 2, yung North Korea at saka yung South Korea. Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Gusto ko lang pong iwanan sa itong kwento na ito. Ang bansang Korea po ngayon ay nahahati sa North Korea at saka sa South Korea. Ang Korea po ay nandito yung South Korea nasa baba, kaya nga siya South. At yung North Korea naman nasa sa taas. At ito po, naliligiran po siya ng dagat po. Pero itong taas po ng North Korea, ito po ay China. At noong 1950s, after World War II, inisip ng China na sakupin ang itong buong Korea na ito. Ito po yung kanyang ginawa. Kaya sinakop po niya, magmula sa norte, bumaba po, kasama niya yung mga North Koreans, inatake po nila, bumaba po sila. At gusto po nilang lipunin yung kabuuan na iyon. Pero hindi po sila nagwagi dahil dumating po si MacArthur. Okay, alam po natin si Douglas MacArthur. At ang ginawa ni Douglas MacArthur, dito sa bandang gitna, dito po siya lumanding ng kanyang mga barko. Kung ano yung ginawang landing ni MacArthur sa Leyte noon, sa Pilipinas, ganun din ang ginawa niya sa Incheon, sa Korea. Lumanding po siya.
At doon nagsimula ang kanyang mga sundalo at talagang nag-spread out po sila. Kaya po ito ngayon, itong hati na ito, diyan po pumasok yung mga sundalo ni MacArthur. Kaya diyan po nahati. Yung baba niyan ay South Korea, yung taas niyan ay North Korea. Pero ano po ang ginawa ni MacArthur? Pinutol po niya yung supply line from China down to Korea. Pinutol po niya iyon. Dahil alam niya, pagka naputol yung supply line, yung mga sundalo, mga inchik ng mga sundalo at saka yung mga North Koreans, wala na silang, o hindi na nila kaya ang lumaban dahil putol na ang kanilang supply magmula sa China. Manghihina sila, mawawalan sila ng bala, mawawalan sila ng pagkain, mawawalan sila ng direksyon magmula sa kanilang mga leaders, kaya sila po ay natalo. Kaya hanggang ngayon, ang South Korea ay isang demokrasya at isang malayang bansa. Ngunit ang North Korea ay nananatiling komunista. Mga kapatid, ganun po ang gustong gawin ni Satanas sa atin, sa bawat isa. Gusto niyang putulin yung supply line ng Diyos magmula sa atin. Gustong putulin ni Satanas yung supply line ng Diyos magmula sa atin, yung supply ng spiritual food, yung supply ng Word of God, yung supply ng Holy Spirit, yung supply ng wisdom and strength. Gusto pong putulin lahat yan ng Satanas. Gusto niyang putulin yung ating relasyon sa ating Diyos para tayo ay manghina, para tayo ay hindi makakaganap, hindi natin maipamumuhay ang ating pagiging Kristiyano. Huwag ho nating pababayaan yun. Kaya ito pong 4 basic practices na ito, hindi ho dapat mawala sa atin ito dahil ito ang ating supply line magmula sa Diyos Ama. Prayer, Bible reading, worship service, life group, and Bible study. Dito tayo kumakain, kapatid. Dito tayo nagkakaroon ng kalakasan, koneksyon sa ating Diyos. Panalangin ko po sa bawat isa po sa atin na itong 4 basic practices sa atin ay magawa po natin. Magpalakasan po tayo. Kung yung kasama mo sa LG ay nangihina, i-encourage mo siya, sabihin mo sa kanya, kapatid, huwag mong kakalimutan yung 4 basic practices. Tulungan mo po siyang mag-pray, mag-worship service, mag-life group, at tumalo ng mga Bible study. Amen po. Mga kapatid, hindi natin alam ang kasiguruhan ng buhay, pero ang isa lang ang alam natin, totoo ang Diyos, siya ay buhay at siya po ay nagligtas sa atin. Huwag ho nating pababayaan na tayo ay mawalay sa Kanya. Ituloy po natin gawin itong 4 basic practices na ito. Mabuhay ka, kapatid. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Manalangin po tayo sandali. Salamat po, Ama. Diyos, dalangin ko po, Panginoon, dalangin namin ang kalakasan para sa bawat isa sa amin. Ayaw po namin, Panginoon, mawalay sa iyo. Ayaw namin makalimot sa iyo. Ayaw namin, Panginoon, na manghina. At ayaw namin na, Panginoon, O God, na makaligtaan ka namin, Panginoon. So, tulungan mo po kami, Lord God. Pabayaan mo ang araw na ito ay maging bagong araw na kung saan i-apply namin isa sa buhay namin itong 4 basic practices na ito, Panginoon. Diyos, gamitin mo po ako na maging kalakasan sa aking mga kapatid. Ang bawat isa sa amin, gamitin mo po kami na maging encouragement po kami sa isa't isa na matulungan namin sila, Panginoon, o God, matulungan namin ang isa't isa na hindi namin makalimutan itong 4 basic practices na ito, Diyos. Thank you, Father God. All glory and honor is yours, my Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid.